Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Tanan na namati sa tong programa karon ini sa Radyo Bibo sa Dapitan City. Mangaya ko katahuran una sa tanan sa mayor nato dinhi sa Dapitan na atong kasaligan sa mayor. Ang mayor, ang tanan niyang mga kaabag, mga konsehalis, ang tanan nga mga katabang sa City Hall, tanan nga mga nagpuyo sa Dapitan City. Maayong gabi kaninong tanan. Tanan usab na kasikbit sa atong mahal nga syudad sa Dapitan. Maayong gabi kaninong tanan. Kaya nga itong programa karon dili pagdani sa mga tao. Kaya wala ko mga sugua aron madani ang mga katauhan alang sa usa ka pundok. Daghan ang pundok sa kalibutan. Ang wala lamang makita mao kanang gingharian sa Dios nga mao'y pagasundan sa tanang nga pundok sa kalibutan. Walay gipili niani nga pundok. Tanan-tanan. Kay tinigong mga pundok karon samar na sa sakyanan. Ang mga tao musakay sa usa ka sakyanan, dili lang kay usara kasakyanan. Kay mudunggo na sila dito sa dungguhanan nga mao ang puloy-anan sa Dios kanang gitawag na gingharian sa Dios. Adto kana mag-usa tanan dito. Og adto dito may baluan na ang tanan mga anak sa Dios. Kay sa tibok ka kalibutan, bisan gani sa Pilipinas lamang, tulok kabahin sa mga tao. Duha ang patyon, usara ang ibilin. Mao nga kinanglan magamatnon ang mga tao. Musubay kita sa tanang balaod sa Ginoo. Karon maangko nato ang gitawag na kinabuhi nga walay katapusan. Diya ka na nimo makita sa gobyerno sa Dios, hapit na gamay na lang ang kulang. Kay dili man matapos ang usa ka libo ka tuig karon nga ika-17 anyos na kita sa ikapito ka libo ka tuig human makasala siya dan 17 na kita ka tuig karon. Dili tagad kini mahuman, mabot na ang gobyerno sa Dios. Kung atong subayon ang istorya sa kalibutan karon nga mao ang dalan ngadto sa langit, dili kanang mga misa, dili kanang mga pagampo anang mga pastor, dili kana. Kay kanang dalan sa langit, istorya kana sa Ginoo. Duha ka istorya sa Ginoo nga makaplagan mo ang langit, makaplagan mo ang gingharian sa Dios. Duha lang ka istorya. Una sa tanan, adto kita magsugod sa pagkaymugso ni Jacob. Kay dito man niya magagikan ang mga hari sa kalibutan. Ang tumoy na mao kana ang
tinuod nga langit nga puloy-anan sa Dios. Kanang istorya kon adto kita magsugod sa kinabuhi ni Jacob. Si Jacob na taon ngadtong negatibo 73. Dito siya matadwa sila kaluha. Sila si Esau o si Jacob. Ngadtong tuig negatibo 73. 130 ang edad. Nisulod siya sa Ehipto. Mga algebra man kani, negatibo man o positibo. Negatibo man ang 73 o positibo man ang 130. Emo ka nang idugang sumala pa sa balaod sa algebra. Ang tubag ana 57 kung imong isubtract ang negatibo 73 gikan sa positibo nga 130 ang tubag 57. Sa ato pa ni sulod Jacob dito sa Ehipto ngadtong tuig 57. Ang iyang pamilya tanan dito ni Puyo sulod sa 430 katuig. Mo kana ang gidaghanon sa pagpuyo sa iyang pamilya dito sa Ehipto. Kung atong idugang ang 57 sa 430 katuig, ang tubag ana 487. Yan ang tuiga ni gawas ang mga Hudiyo gikan sa Ehipto sa panahon kana ni Moses. Igawas sila sa tuig 487. O dito sila mo puyo sa 40 katuig dito sa bukid sa Sinai. Unya, gikan dito nga nigawas sila sa Ehipto. Ngadtong tuig 487, muisip ka og 480 katuig. Nagagama si Solomon sa templo. Mabasa kini kanimo diya sa Uno Mga Hari 6:1 nga nagbuhat si Solomon sa templo. Tungod kay adto man nimo sugli pag-isip kani sa paggawas nila dito sa Ehipto sa 487, imong hidugang dito ang 480 katuig, ang tubag ana mao dayon ang 967. Muna itubag niya. Yan ang tuiga si Solomon nagbuhat sa templo na ikaupat katuig sa iyang paghari. Kung imong kwaon ang upat katuig gikan sa 967, nagsugod si Solomon paghari ngadtong 963 dito sa Israel. 37 na lang ang kulang. Mumana dayon ang 1,000 nga positibo. Ug musunod ni dayon ang 1,000 nga negatibo. Kay muman kana ang isip. Muman kana ang pag-isip sa Dios sa mga katuigan. Sa diya nga nakasala na si Adan. Sa ato pa ni sugod si Solomon paghari sa 963. Yan ang tuiga. Tungod kay si Solomon ni Hari man hangtod sa 40 katuig, nilapas siyang 3 katuig dito na
sa libo nga negatibo. Tulok ka tuig ang yang paglapas kay 37 naman lang ang kulang, mahuman dayon kanang positibo nga o sa kalibo. Mao nga 40 man sa katuig na paghari sa Israel, nilapas yung tulok katuig dito na sa negatibo nga libo. Kung imong kuhaon ang tulok katuig na paglapas sa paghari ni Solomon dito sa Israel, gikan sa o sa kalibo nga negatibo, ang tumag-ana 927. Yan ang tigulang nga si Solomon kay ika-40 naman niya katuig sa iyang paghari. Tigulang na siya. Dili na siya makadumala sa ibuok na lingayan, tigulang na siya. Yan ang tuig 927 nga ika-40 katuig sa paghari ni Solomon. Dito ni Ana, gipulihan siya siyang anak na si Rehoboam o tungod sa saga ni Solomon sa pagludlod niya sa Diyos-Diyos sa Sidon nga si Astarot, gisilutan siya sa Diyos o dito mabahin ang gingharian sa Israel. Naduha ang gingharian kay dito may gingharian sa Israel o gingharian sa Huda. Mo kana ang makita sa paghari na sa anak ni Solomon nga si Rehoboam. Tungod niya na ato nang nakita na tigulang na si Solomon ng tuig 927 sa ika-40 niya katuig sa paghari. Kung atong pabalikon ang istorya, kay mubalik man ang istorya sumala sa atong nakatunan, nga ang istorya mubalik sa iyang kaugalingon pag-usab. Atong pabalikon ang istorya, ginamit ang tinudlong panahon sa Diyos na 2,520 katuig. Kung imong i-subtract, ana, ang 927 ang tubag-ana 1523. Mo ka na itubag. Nalibalik ang istorya sa nga tigulang ni si Solomon nga itong 1523. Nanapagya. Di ka na ng 1523, wisip kitang 40 katuig. Mamot na yun ang 1563. Yan ang 1563, mao ang tuig na nadiskubre ni Dato Pagbuaya ang Dapitan City, Dapitan. Nananata sa Dapitan karon, mag-istorya. Nadiskubre ni Dato Pagbuaya sa 1563 ang Dapitan. Kung atong tiwason, pag-isip, ang panahon sa Ginoo nga 430 katuig, nga ganina atong gikuan og 40 katuig, ang nabilin na 390 katuig. Kanang 390 katuig imong isipon ka na gikan sa 1563 sa diyang nadiskubre ang Dapitan ni Dato Pagbuaya. Mao ang tubag-ana 1953 mo na tubag. Tuod nga na din hinana ka na sa Dapitan City pag-istorya. Nag-istorya na kita na sa sulod sa Dapitan. Di ka na ng 1953, muisip ka o napulo katuig,
Mabot dayon ang 15 mabot dayon ang 1963. Yan ang tuiga nagsulat og dekreto si Presidente Macapagal nga kanang Dapitan City mahimong syudad. Yan ang 1963. Gikan anang 1963, maisip ka og napulo gyapon ka tuig. Nga maabot na ang 1973, mao'y pagpirma ni Presidente Marcos nga kanang Dapitan mahimong Shrine City. Yan ang 1973. Na nakita niya, abot na kita sa Dapitan. Pero makita nato ang lugar na pagabutangan sa Ginoo na ng iyang gobyerno diya magsugod. Busa nahimo ang Dapitan nga balahang syudad kay kanang Ginoo, kanang Diyos adto man magatukod siyang gobyerno niya ng balahan na syudad. Mayroon nga ang Ginoo dito magbuhat, ang Diyos dito magbuhat. Yadan dito sa Mesopotamia nga balaan o sa nga lugar. Yun na ito pagpangita ka ng gingharian sa Diyos. Kay dili ka mo makakaplag na ng gingharian kung dili ka mo niyana magsubay sa istorya. Tungod niyana, ikan sa 1973, muisip na usab ikaw og 40 katuig. O nga niabot dayon ang 2013 sa Nobyembre 21 na dinhi sa Dapitan City nagselebrar sa tuig sa pagdiskubre ni Dato Pagbuaya ngadtong 1563 mo kanay istorya sa kalibutan. Sa ato pa, dili kaduha-duhaan nga kanang Diyos nag-istorya sa Dapitan. Gikan pa ngadtong panahon nga nadiskubre ni Dato Pagbuaya sa 1563. Mo kana ang istorya sa Ginoo gikan pa na Yakob muna'y subayan ninyo kay muna'y dalan sa langit. Nganong langit man ang Dapitan City? Tungod kay sa niadtong panahon ng Diyos nagbuhat sa tanang planeta, tanan gyud, tanang mga kahoy sa kalibutan, tanang mga mananap o si Adan o si Eva dito niya buhata sa Mesopotamia nga usa ka isla nga gilibutan sa suba na Tigris-Euphrates River. Mo kana kung imong pangitaon kadto kay wala naman dito karon, wala na dito sa Iraq naman na karon, wala na dito sa Iraq ang gingharian sa Diyos kay gibalhin ka na sa Diyos diya sa kalugar nga gilibutan yapon sa suba. Walay laing lugar sa tibuok na Pilipinas nga gilibutan sa suba nga mao ang Pulo River o kanang Liburan River, mo lamang kanang isla sa Dapitan. Nga pareho gina sa isla sa Mesopotamia nagilibutan sa Tigris o Euphrates River.
Ingnan ninyo pagpangita ka ng gingharian sa Diyos, ang makapuyo kita dito. Kay kung dili nato makaplaghan ang tinuod nga lugar nga adto ang Diyos magasugod sa pagbuhat sa gobyerno sa Diyos din sa kalibutan na di kita makauban dito. Di kita makauban. Manang hangtod karon. Magayon ako kaninyo nga bulahan kitang taga-dapitan. Bulahan yun ang nakapuyo sa dapitan karon. Kay dili ko maulaw mo istorya kaninyo nga panang gobyerno sa Diyos. Hapit na. Hapit na ginamabot. O mudugan ko pag-istorya kaninyo nga sa 5 ka presidente nga umaabot human ni Presidente Duterte usa ni ana taga-Dapitan City. Usa ka presidente sa Pilipinas nga may dugo nga katsila. May mong presidente sa Pilipinas nga nagapuyo kana dinhi sa Dapitan karon nagpuyo kay hapit naman ang panahon. Ako mga itugan ninyo ang tinuod nga panahon. Kay sa 10 ka presidente sa Pilipinas, di ka na Ramos, ikalima lang ka na. Si Presidente Duterte karon ikalima. Nagaypuwa man kini sumala pa ni Kristo. Nagingon, madunay na 10 ka babaeng birhen. Ang 5 kanila walay lana. 5 lamang ang dunay lana. Unsa may bote pasabot niya na. Mananggi ka ni Presidente Ramos hangtod ni Presidente Duterte karon dili makakuha anang lana karon nga giandam sa Dios nga nag-awas-awas na karon diya sa Philippine Deep. Hapit na kana makuha. Gamay na lang kay gapahabong talang ka sa 5 ka presidente sa Pilipinas. Nang usa ni ana na magpuyo sa dapitan na may dugo nga katsila. Mo kanay mahimong presidente nga gikan gid sa dapitan. Kay ang presidente nato gikan man sa Davao. Mabot ang panahon ang presidente sa tibok ng Pilipinas kay di manggid mausob ang plano sa Diyos nga ang 5 ka presidente nga umaabot sunod ni Duterte adunay lana. Anggot pasabot kana kanang lana sa deuterium. Kung makuha na sa usa ka presidente nga umaabot pa kanang lana sa deuterium, ako yung ipahibulo ka ninyo. Ang tanan ng mga Pilipino mga masubra, gawa sa inyo na matay karon. Ang tanan ng masubra na Pilipino na magpuyo uban sa Diyos, diya magsugod sa syudad nga Balahan. Magadawat hangtod sa 22 ka milyon ang usa ka bulan. Kay ako na nagipakwenta sa engineer dito sa Manila. 22 ka milyon ang bahin, dili na sweldo. Bahin ka na. Kung makuha na nato kanang deuterium, kanang lana karon nga giandam sa Dios nga kadatuan, unsaon man na pagkuha. Unsaon. Ang Pilipinas karon kay pinili man kanya sa Dios. Pinili. Adunay giandam nga salapi nga 884 ka bangko sa tibok nga kalibutan. Filipino ang tagiya nga nang kwartaha. 884 ka bangko sa panahon pa kana. Wala pa gani may mong presidente si Presidente Marcos.
Kay si Marcos yani nakakuha man sa kwarta ni Dr. Jose Rizal nga dito sa Amerika nga nagakantidad og 300 dodecalyones, 300 dodecalyon dollar muna gikuha ni Presidente Marcos kang Dr. Jose Rizal kanang kwarta. Nawa na may baloi sa mga Pilipino. Sa diya nga giluthang na si Dr. Jose Rizal, giluthang na. Nahimo na siyang espiritu. Ngadto siya sa Hawaii o nisulod siya sa usa ka tawo na kontraktor sa karsada o tulay dito sa Hawaii. Dito may sulod ang espiritu ni Dr. Jose Rizal. Maong nahimong multi-billionaire katong tawhana na walay anak. Tungod kay drama man kani sa Dios, si Mungkado nga nag-edad pa og 16 ka tuig ngadto 1914 ngadto sa Hawaii. Og ang iyang gipuyan mao katong disudla ni Dr. Jose Rizal kay drama man kani sa Dios. Aron kanang kwarta ni Dr. Jose Rizal adto gina makuha ni Mungkado. Sa diyan namatay na ang magtiayon nga walay anak nga taga-Israel, engineer kadto nga taga-Israel, namatay na ang magtiayon. Gihimo Manila sa wala pa sila mamatay. Gihimo man si Mungkado nga second beneficiary sa asawa niya to nagtong kontraktor sa Hawaii, mao nga si Mungkado mo ay nakakuha na ng kwartaha. 300 dodecalyon dollar. Dili ka na gikan gid sa kamot ni Mungkado nga daghan siya kwarta sa Amerika. Kwarta ka na ni Dr. Rizal na nahimong multi-billionaire katong taong ngayang gisudlan kay espiritu naman si Dr. Rizal human siya giluthang din sa Manila sa Luneta. Mong nahimong multi-billionaire tungod kay ang Diyos may nagbuot niya ni si Mungkado ipadto sa Hawaii o dito siya mupuyo. Yan itong gisudlan ni Dr. Rizal kay aron ang kwarta ni Dr. Rizal dili gid mausik. Nakuha ni Mungkado. Sadya nga nangamatay na kadtong magtiayon. Kadtong magtiayon may nagapa-eskwela ni Mungkado dito sa pagkadoktor. O dito dayon sa ngalan ni Mungkado ang multi-billion dollar. Tungod kay wa man makakuha si Mungkado bisan pag-usa kadako na tong kwartaha kay naabtan man sayang kamatayon, mao na himong frozen katong kwartaha nga ang beneficiary adto tibuok ng Pilipinas. Apan ang makakuha presidente sa Pilipinas. Atong katong nga si Dr. Jose Rizal ni sulod dito sa lawas ni Ruben Ekleo Sr. sa Surigao. Ay upat man ang gisudlan. Upat. Ang gihimong sakuban ni Dr. Jose Rizal din sa Pilipinas. Ang una niya na si Felix Milgar sa Osame City. O ang ikadona si Anastasio Balasi sa Rizal sa Buanga del Norte. O ang ikatulo ni Ana Mauman si Ruben Ekleo Sr. sa Surigao. Tungod niyadto ni Presidente Marcos si Ruben Ekleo Sr. Sadyang nahibalo si Marcos na si Dr. Rizal nisulod sa yang kasing-kasing. Ang nagdidala dayon ni Presidente Marcos
si Ruben Ecleo Sr. sa Manila. Ilang ipangita dayon ang anak ni Dominador Bobby de la Cruz. Ang anak ni Dominador Bobby de la Cruz na bata-bata ni Mungkado sa nadtong panahon dinhi sa Pilipinas. Nakita nila si Ruben Bunyao de la Cruz dito sa Manila. Tulo silang niadto sa Amerika. Uban na si Presidente Marcos. Ilang niadto si Presidente Reagan. Mao manipirma si Presidente Reagan na ma-withdraw ni Presidente Marcos ang $300 billion dito sa Amerika. Na-withdraw ni Presidente Marcos o gibahinan dayon si Ruben Ecleo Sr. sa $96 million ang iyang bahin. Si Reagan adunay bahin na $19 billion. Kay ang iyang kwarta ang gidalaman ni Marcos dinhi sa Pilipinas 780 katatsikis karon nagilubong nasa Palace in the Sky, nagisulod sa tulok kalimusin. Naibalo ko ni Ana, kaya akong kauban sa Manila, kamanghuran mga anak, kamanghuran niya Marcos, Presidente Marcos, si Adjong Marcos, ang akong kauban sa Manila. Iya untang ipakut-kot na ako kana. Pero kinanglan iparinubit niya na ako kanang Palace in the Sky. Kay gatuo man siya na kanang Kingdom of God kung doon ay dakong kwarta sa bangko dili man na embargohon tungod kay donation man kanadayon tawag sa mga tao. Mao nga ako ang napili niya nga mag-renovate sa Palace in the Sky aron makuha ang 780 katatsikis na matag katatsikis $25 million. Yes. Mo kana mga kaigsuonan. Munang dito kami sa krone ni Marcos dito sa Solano, bukid sa Solano sa Nueva Vizcaya. Mulam kami ang tawag 20 million pesos. Kaya akong gamiton pag-renovate sa Palace in the Sky kaya makuha ka ng tulok kalimusin na gikargahan niya ng 780 katatsikis. Wala may makakuha. Nisugot unta katong krone ni Marcos sa 20 million. Apan giusog man ni Adjong Marcos na kadto na lang Wells Fargo. Apan matod pa sa krone ni Marcos na wala na gihatag na niya ang tanan nga Wells Fargo. Unya nausob na mupalit kami og 15 ka bar nga tag 74.5 kilos ang matagusa. Na unang nitawag dayon si Adjong Marcos sa kwartahan nga tao dito sa Beijing, China nga magpa-withdraw og 125 million pesos kay palit na itong gold. Apan wala mahimo kay 22 man ka milyon ang usa ka bar. Among gihangyo og 15 ka milyon di man itugot na mauli lang kami og maisod na rilibito ng Palace in the Sky
kay katong general nga mo'y naglubong sa bomba diha, patay naman karon o patay na usab si Adjong Marcos. O kana ang akong buhat unta sa Manila. Tungod kay plano man kini sa Ginoo. Akong isulti kaninyo nga kining akong buhat karon plano sa Ginoo. Makaibalo kamo sa tanan. Labi na kon atong hatagan o kahulugan ang mga sambingay. Karon, nauman ato ang istorya gikan sa pagkaimog sa Jacob nga ang Dapitan City mo kana ang katapusan sa atong istorya. Mag-istorya ko ninyo sa gingharian na usab sa kalibutan nga ang katapusan na Pilipinas. Adto kita manukad pag-istorya sa Babylonia. Niadtong tuig 623 naimong hari si Nabucodonosor sa Babylonia kay si Pharaoh Nitsaw wala naman. Hari kay naadlok man siya ni Nabucodonosor. Mao na ng tuig 623 ni hari si Nabucodonosor sa Babylonia. Siya ang nagkubra sa tanang buhis ikan sa suba sa Ehipto hangtod sa suba sa Euphrates. Unang nagdato kayo si Nabucodonosor. Unya, walo katuig ikan dito. Niadto siya sa Jerusalem. Ug iyang ipatay ang hari dito nga si Joaquin tungod kay hari man kato nga gitudlo ni Pharaoh Nitsaw sa Ehipto. Iyang gipatay ng tuig 615. Bakante dayon ang Jerusalem nga wanay hari. Muhari unta si Joaquin nga anak ni Joaquin apan gidakop ni Nabucodonosor gipreso dito sa Babylonia. Mao nga nagtudlo si Nabucodonosor og hari ngatong 615 ni Hari Sedekias nga mo'y naghari sa Jerusalem. Siyang katuig sa paghari ni Sedekias ni sukol sa Nabucodonosor wala na siya mubayad sa buhis. Mao nga gipalibutan ni Nabucodonosor ang Jerusalem niadtong 606 BC. Dito wala na mahimong hari si Sedekias kay di man siya makagawas sa iyang palasyo. Kay naglibot man ang mga sundalo ni Nabucodonosor sa Jerusalem. Tungod niya ito nakagawas man si Sedekias, kay gikut-kut man nila ang likod, ang luyo sa ilang palasyo o dito sila mugawas. Apan nadakpan gyapon sila ni Nabucodonosor dito sa Jericho. Gidala ni Nabucodonosor si Sedekias dito sa Ehipto o gipatay dito, gilugit ang iyang duha ka mata o giputol ang iyang liog. Wala may hari dayon sa Israel dito sa Jerusalem. Si Nabucodonosor ng hari sa tibuok na kalibutan o nahimong kapital ang kalibutan. Tungod kay giterminuhan man si Nabucodonosor sa Dios surod sa 70 katuig nga silutan siya unta inigawman sa 70 katuig. Sa diya ni Puli si Belshazzar paghari dito sa Babylonia, niadtong ika-68 katuig nga wala matapos ng 70. Nagkumbiti si Belshazzar, yang gitawag ang iyang mga amigo ng mga Arianon. Niadtong tuig 500
38 BC. 68 katuig gikan sa 606 BC. Dito naghinubog si Belsasar na ang binog itagay dito sa kupa ni Solomon. Ug ang nagtagay nato ang bino mao ang mga Israelitas. Kay sulubuon man sila sari. Naghinubog si Belsasar anang ika-68 katuig gikan sa 606 BC. Mao nga nahitabo katon atong 538 BC. Namatay dayon dito si Belsasar og nipuli si Darius nga taga Medes og si Ciro nga taga Persya. Dito si Ciro nagsulat sa decree nga paulion ang tanang mga Hudiyo. Moto'y decree ni Ciro nga gisulat dito. Kay si Ciro dinihog man, kanang dinihog Kristo man kana, sugo man ang dinihog. Munang siya ang gisugo pagsulat sa decree nga paulion ang mga Hudiyo. Tungod niya to, wala na makahari ang Babylonia, kay Medo Persia naman ang nihari. Kay gipakubsan man sa Ginoo ang 70 sa duha lamang katuig. Kay gingon man tungod sa mga pinili ang gidaghanon nato mga dawa gipakubsan. Gipakubsan na. Duha ra katuig ang pagpakubos sa 70 katuig nga termino sa Ginoo nga silutan ang Babylonia. Duha katuig lamang ang pagpakubos. Mao nga kung atong pabalikon manang istorya kay mobalik man ang istorya pag-usab. Imong isubtract ang 606 BC gikan sa tinudlong panahon sa Dios nga 2,520 katuig. Ang tubag niya na 1914 dinhi na sa Pilipinas. Kadidto man matukod ang Iglesia ni Kristo. Kadi man mahila ang ginharan sa Dios kung wat dili mo gawas ang Iglesia ni Kristo karon. Muna hinungdan sa ilang pagawas. Unsa man ang namao kaniadto. Si Belsasar dili mo tuo sa Dios na si Kristo didto sa Jerusalem kay giguba man niya ang templo ni Solomon. Kay wala siya mutuo ni Kristo nga Diyos sa Jerusalem. Kay dito naman si Kristo sa Jerusalem. Sa wala pa matao si Jesus. Mao kadto ang buhat ni Nabucodonosor nga dili siya mutuo sa Diyos sa Jerusalem. Pagbuwa sa 1914, duda po tao sa Pilipinas nga dili mutuo nga si Kristo Diyos. Manang repetition of history. Repetition. Manang dili nato makamay ang Iglesia ni Kristo karon. Kay buhat ka na sa Ginoo. Bihagon yun ni manalo ka ng mga tao kay gibihag mo na ni Nabucodonosor sa niadto. Niyaman sa Pilipinas ang tinago ng mga Hudiyo ni adini karon. Munang kinanglan bihagon ni manalo. Ikan sa 1914, may sipkag sa 68 katuig ang tubag-ana 1982, Hulyo 27. Kay binsan ta kung imong isubtract ang 538 BC gikan sa tinudlong panahon sa Dios nga 2,520 katuig ang tubag-ana Hulyo 27, 1982. Mo kanay tubag. Mao nagikan sa 1982 may sitag 14 katuig. Nga na sa Pilipinas.
may sipag 14 ka, may sipag 40 ka tuig. Gikan sa 1982, muna ang tubag na 2022. Naigo gyud nga mahuman ang unom katuig ni Presidente Duterte. Doon na mupuli niya na usa sa 5 ka presidente nga umaabot pa dinhi sa Pilipinas na makakuha niya ng lana. Dunay lana niya na kanila, mao nga sila ang makakuha niya ng deuterium na makahimong dato sa mga Filipino sa tibuok ng kalibutan. Mo kanihitsura kay dugangan man sa Ginoo kung makaplaga nato ang gingharian. Wa man makaplagi ini mga pastor, ang mga pare, wa man sila makakaplag. Mga magayon ako kaninyo nga nagpasalamat ako sa Ginoo nga giatagan ako gamay nga kaalam. Wisdom kani nga didto kani ni Adan sa niadtong panahon apan gibawi sa Dios ang wisdom. Tungod kay nakasala si Adan. Wisdom kanyang gihatag diri kanako. Muna makamaok po sa tanan ng mga istorya sa kasulatan. Niya sa Pilipinas kana mahitabo. Busa kita mga Pilipino bulanon ta kita kung mutuo kita sa Ginoo. Kaning uban gud kay gasimba. Iwan mo to sa Diyos. Manang ang Diyos nagkanta sa kanta ni Victor Wood na where is your heart? Your lips may be near, but where is your heart? Kay ang mga bills na nagsimba Ginoo, pero asa may nagsing-kasing o sa bulungan. Where is your heart? Matod pa sa Ginoo. Muna dili ko malimot sa diha nga nagkanta ang Ginoo kay nagtanaw ko kaniya ng mati ko siyang kanta. Whenever we kiss, I worry and wonder. Your lips may be near, but where is your heart? Manay kanta sa Diyos. Manang maghilak, ang Diyos naghilak siya. Kaya ang mga tao dinhi sa Pilipinas mismo dili mo tuo sa Diyos, tuwa sa ugis o sa pula, tuwa sa hantakan, tuwa sa tubaan, mga hubog. Naghilak ang Diyos niya na. Una akong itugan kaninyo ang kanan. Kay aron kita makaandam, pangandam kamo kay hapit na, gamay na lang ang kulang. Unom na lang katuig, o 5 na lang ang nabilin ni Presidente Duterte. Mabot na dayon ang 30 katuig natong pabutonon. Tungod kay matag-usan, nining 5 ka presidente tag-uno man kini katuig, dili naman na mausob. Dili naman na makuhaan o di na madugangan. Kay ano naman naka sa Diyos, plano. Kanang tag-unom katuig, matag-usa mo ng 30 na lang katuig ang atong pabutonon. Ini sa 30 katuig, wala na presidente ang Pilipinas. Kay hari na ang mugahom sa tibok nasod. May mong haring nasod ang Pilipinas sa tibok ng kalibutan. Tungod kay dato man ang Pilipinas. Pobre man ang tanang nasod, mapobre. Munang tanawa karon ang mga nasod, dagkong nasod, dagko. Amerika karon, doon na ilang financial collapse ang Amerika. Greece, doon ay financial collapse. China, financial collapse na.
ang akong ipaabot kanang Great Britain kung dunay financial collapse sa Great Britain, magsunod-sunod na dayon ang mga nasod. Kita di naman tama himong financial collapse kay collapse na matandaan. Kita dayon ang muisa kung makuha na nato ang salapi o ang tanang bulawan nga gilubong ni Presidente Marcos. Kay siya man ang gipili sa Dios na magalubong anang bulawan din sa Pilipinas. Asa man gikan kanang bulawan. Sa niyadtong panahon, doon ay mga pirata nga taga-Mongolia. Panahon pa na nga hari si Bernardo Carpio dito sa Luzon, dito sa Montalban. Hari siya dito. Pero ang gilubong sa mga pirata ang bulawan din sa Pilipinas. Nagikawat nila dito sa Mongolia. Sa diya nga ilang kuhaon na unta ang bulawan, ilang gikot-kot na unta, ang gilubngan sa ilang kinawat na bulawan, diya man si Bernardo Carpio kay hari man siya niadto, nasuko si Bernardo Carpio tungod kay kuhaon man sa mga pirata ang mga bulawan. Nan kay isog man kato, kusgan man kato, bisag dakong bato, yung mga isa ibundak nga ito mga pirata, na hadlok ang mga pirata, nanguli sa ila. Mga kana karon gipanagihan dahil ni Bernardo Carpio. Gitawag ka na og Mongolian account na si Bernardo Carpio mo'y tagiya. Sa diha nga nakapasar na si Marcos pagka-abogado, kay Bright man to siya, ikuha siya yung si Antonio Diaz na papanunsyo dito sa Vatican. Aron makuha kanang bulawan na 600,000 metric tons na dito sa Vatican na iya sa Pilipinas. Nakuha yung si Antonio Diaz uban ni abogado Ferdinand A. Marcos. Munang gilubong ni Presidente Marcos din sa Pilipinas. Munang gitawag karon og Vatican accounts ng tagiana si Dr. Jose Rizal. Mo kanay mga bulawan sa Pilipinas, daghan kayo. Sa diha nga hapit na mo surrender ang Germany, nga mao'y nangawat sa tanang bulawan sa bangko dito sa Europe. Nitawag siya sa Japan. Nagpakuha ka ng bulawan sa Germany kay ipabutang dito sa Japan. Nga ang nasugo na si Yamasita. Ikuha si Masita din sa dako kayo na submarino. Gidala sa Germany o dito gikarga ang mga bulawan na kinawat sa German. Gidala niya dito sa Singapore. Gidala katong bulawan. Pag-abot sa Singapore, wala man dito'y tunawanan, dito tunawa sa Sumatra. Unang doon ay Sumatra na marka ng bulawan karon. Na unya nakaibalo si Presidente Marcos kay pag-abot ana din sa Pilipinas, hapit naman mo surrender ang Japan tungod sa duha ka bomba nga nakaigo sa Hiroshima ug Nagasaki. Di mo surrender ang Japan, wala madala dayon iya Masita ka ng bulawan dito sa Japan, mao yan gilubong din sa Pilipinas. Nakaibalo si Presidente Marcos kay nakakuha man siya mapa. Mao nga iyang gikot-kot
o gilubong niya pagbalik dili sa Pilipinas gyapon. Gipaglubong niya kadtong Yamasita Treasure, mga nana sa kamot ni Presidente Marcos karon kanang mga bulawan. O nakuha po niya kadtong $300 billion na kwarta ni Dr. Rizal nga dito sa kamot ni Mungkado sa Amerika. Munang dato kita karon nga Filipino. Daghan kitag mga bulawan, daghan kitag salapi, kay mutuomog sarili kanang bangko karon, anang bangko World Bank ang tagiana Filipino. Si Dr. Rizal ang naghimo ni ana sa niadto. Mukha na tinuod sa istorya na akong dokumento, dili ka mo pakita mo na kong dokumento. Mao nga dili ko maulaw mo sulti kaninyo din ni karon sa radyo nga niya kanato ang bahandi kon makita na ninyo ang dingharian sa Diyos. Ako dili ko limod kay ako ng istorya kaninyo nga kanang dingharian sa Diyos nga dito sa Israel gipahin sa Pilipinas. Mabasa ka na ninyo sa Matthew 21:43. Kagayon, wala bagay kini mabasa sa inyong sa kasulatan na ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalipay himong ulang bato sa pamanggang. Buhat kini sa Ginoo og sa ato mga mata makapahibulong gayod. Busa sultihan ko ka nang dinharan sa Dios pagkakuwaon gikan kaninyo o gigdahatag ngadto sa kanasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Ang nasod kinahanglan mahimong Kristiyanos nga nasod. Ug ang sukod anak 1523 mao kanatos nagpadala og pare sa Pilipinas ngadtong 1521 aron mabunyagan dayon ang mga Kristiyanos ang taga Cebu. Si umabon dito magsugod ang pagka-Christian sa Pilipinas kaya ang gingharian ihatag man sa nasod na magapamunga sa bunga na Kristo. Mo kanay tinuod na istorya sa kasulatan. Daghan pa kayo, daghan pa kayo mga sambingay na kung ihatag kaninyo. Gani, doon ay sambingay nga gisulat kani. Ngayon, balaanan ninyo ang ika-50 katuig. Ika-50 katuig mo ipabalaan sa Ginoo. O imantala ninyo ang kagawasan. Asa man ta magsugod pag-isip anang 50 katuig. Hala ka mo. Isipan ninyong 50 katuig mo nang walay nakahibalo. Walay pastor na nakahibalo ni ani. Kaya mo sila kahibalo kung saan pag-isip kanang 50 katuig. Manang kanang Diyos naghimo og istorya sa Pilipinas. Sadya nga si Presidente Quezon, sa dili pa siya presidente sa Pilipinas, representante siya sa Amerika, sa nasod nga Pilipinas. Gasugo siya ni makapagal og ni Osmeña pagkuha sa independensya sa Pilipinas. Niabot ngayon ang Jones Law. Nagipirma ni Jones. Wala moangay si Quezon kay hangtod-sangtod ang mga produkto sa Pilipinas, Amerikano ra gyapon ang mapalit. Mao nga si Quezon gyud ang nangunay sa Amerika. Nakuha niya ang Tidings McDo Fellow. O
Unya, imo siyang presidente sa Pilipinas. Ngadtong 15 sa Nobyembre 1935. Dito siya magsugod. Gitagan siya 6 lamang katuig without re-election. Pagbati ni Quezon na hangtod lang siya sa 1941, nga dili siya makabot sa 1945, mo'y ikanapulo katuig gikan sa 1935, nagitawag katong transitional period na kausaban sa gobyerno sa Pilipinas. Katong dingalan o Commonwealth of the Philippines, sa pagka-Republic of the Philippines, pulo katuig gikan sa 1935. Mabot dayon ang ikanapulo 1945. Mao nga giusog ni Quezon ang balaod. 4 years with re-election. Kay iyang una kung mapunan o 4 katuig ang iyang 6 katuig na walay re-election, mahimo gyapon siyang presidente sa 1945. Nagtuo siya na mulansar siya pag-usog, makadaog siya kay popular si Quezon. Pero alaot lang kay namatay man si Quezon atong Agosto 1, 1944 dito sa Saranac Lake sa New York. Mo nang wa siya swerte nga makapirma sa independence of the Philippines. Kaya ang nisulat, ngayon man, balaanan ninyo ang ika-50 katuig o imantala ninyo ang kagawasan. Na dito sa kagawasan, ang kagawasan na ika-50 katuig. Sa ato pa pag-abot sa 1946, na imong presidente si Rojas. Siya ang nagpirma sa independence of the Philippines. Sa ato pa proklamar ni Rojas ang liberty sa Pilipinas. Nga sumala pa sa kasulatan, imantala ninyo ang kagawasan. Nan kayang kagawasan, imantala man ni Rojas atong Hulyo 4, 1946, mo kana ang ika-50 katuig sumala pa sa Bible. Nabalaanon niyo ang ika-50 katuig. Pag isubtract nimo ang 50 katuig gikan sa 1946, ang tubag ana Disyembre 30, 1896. Mo kanay 1 sa 50. Na wala itugan sa Ginoo nga diya ka magsugod mo na 1 ng 50. Ang gitugan lang diya na imantala ninyong kagawasan sa ika-50 katuig. Mao kana ang sambingay diya sa kasulatan nga wala joy nakabasa anak karon. Wa gi nakabasa, wa kasabot ang mga tao. Muna akong ihayag kaninyo. Akong ihusay kanin sa kalibutan aron mo makaibalo nga niya ay sa Pilipinas magsugod ang gobyerno sa Diyos sa kalibutan. Inighuman ining 5 ka presidente nga umaabot pa. Sunod ni Duterte. Doon na biya, doon na, mag-ingon ko ninyo, doon na. 30 na lang katuig. Tungkol kay adto man ka magsugod sa 2022, pag-isip nimo sa 30 katuig gikan sa 2022, ang katapusan ana 2052. Wala like presidente sa Pilipinas na mulansar, wala na. Hari na ang sunod. Diyan na dayon mahibaluan na ang Pilipinas haring nasod. Minana ang husay mga kaigsuunan. Daghang kayong sumbingay sa kausulatan. Wala mahusay sa mga pastor.
Manang mag-ingon ako kaninyo nga nagpasalamat ako sa milyon na pasalamat sa Ginoo. Kay gatagan ako gamay nga wisdom dito kani sa utok ni Adan. Apan sa din nakasala siya dan gibawi sa Dios ang wisdom. Gitago niya ang kanang butang mao nga ningon dahil si Kristo may unahan niyo pagpangita ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong kay ang kanang butang igadugang nga kanak kaninyo. Wala pa gani makita ang gingharian sa Dios kay man pangita sa mga tao kundi na ako naisulti di mamukay balo saan kanyo pagkaibalo nanay gidugang nana kaya ang katigayunan sa Pilipinas gikan pa na ni Adan hangtod pa ka na ni Abraham katigayunan na sa Pilipinas hagiandam sa Diyos muna magay na kaunin kaninyong maduol na gamay na lang ang kulang wala po magbinaka kaninyo kay sumala sa pulong sa Diyos tanaw ninyo giunsa sa Diyos kanang 50 katuig nabay nakahibalo ana nabay pare nga nakahibalo nabay pastor nga nakahibalo ana hindi sa Kristo Diyos naroon matumanggid ang ika-50 katuig nga 1946 gitagaan sa Diyos o transitional period na pulo katuig gikan sa 1935 hangtod sa 1945 ang ikanapulo. Pagka 1946 mo naman ka na ang proklamasyon liberty. Basahan ninyo ako mong tug-anan o asa magbasa ka na. Pabasa ninyo ka na sa Leviticus 25:10. Leviticus 25:10. Pabasa ninyo. O pagabalaano ninyo ang ikakaliman katuig o imantala ninyo ang kagawasan. Kung maisip ninyo ang ika-50 katuig, imantala ninyo ang kagawasan. Nakarosa mo na magsugod kanang 50 katuig kung di ka mahibalo. Kung di ka tagahan o kaalam sa Ginoo, di ka ibaluhan na. Manang kanang 50 katuig ka 50 katuig, mo ka na ang 1946. Pag-subtract mo sa 50, mabuta yun ang Disyembre 30. 1826, may pagluthang ni Dr. Rizal kay siya man ang author sa kagawasan sa Pilipinas. Siya may nagbuhat sa independence of the Philippines. Munang siya ang sinugdan sa execution sa Luneta mo'y mo'y ono. Mo'y ono ka na sa 50 katuig. Asa man ang mabasa ninyo sa Pilipinas. Munang di ko maulaw, musultin ninyo, labi na gyud sa datitan. Ako ang isubay. Munang gikan sa pagkahimugso ni Jacob. Ang pusan ana nasa Dapitan City. Manuman tungod kay kanang Dapitan City gilibutan sa suba. Usa may bukanan ni sa nadto pag-abot ni Dato Pagwaya. Usa may bukanan nagtagbo man kayong duha ka suba. Makain mo glay dagat diha. Nagguba lang ng yuta diha sa balod. Apan sa nadto yuta kanang daha yuta ka na. Usaray bukana pareho sa Mesopotamia na usara ang suba gikan sa Turkey nabahin sa Tigris Euphrates River
o nag-usa dito sa Persian Gulf. Kanihang dapitan mo rin po, nag-usa kanihang lupanan dito. Kaya gitagbo ka ng Pulo River o ka ng Liburan River. Ngayon ay silang dapitan. Ngayon, dito manuko. Pagtugaan ka ninyo, tuumog sa dili. Wala kong magdani ka ninyo. Kaya nahibalo ako nga kamo. Apil sa gingharian sa Diyos. Kanang pagsimba, dunggon ka na sa Ginoo. Kanang yung pag-ampo, dunggon na sa Ginoo. Kung ang atong kasing-kasing tuwa sa Ginoo. Pero inyong kasing-kasing wala sa Ginoo, tuwa sa hubog-hubog, tuwa sa bulangan, hindi kadungog ng Ginoo na. Munang ng Ginoo, where is your heart? Your lips may be near, but where is your heart? Kaya ang kasing-kasing sa mga tao karon tuwa sa sugalan, tuwa sa hubog-hubog. Muna dili gusto ang Diyos ana. Dili gusto ang Diyos na mahulog ta niya ng siyabo. Munang magpasalamat kitang tanan ni Duterte. Pasalamat kamong tanan. Magpatay ni Duterte ang mga tao nga nang nagsiyabo. Wala ba mamatay si wala na magpatay si Duterte ang mga buutan. Ako mong kay baloon na bisan si Mayor Parohinog sa Osame City makasulod sa gingharian sa Diyos. Bisan og inyo panang dungog sa niadtong panahon apan tungod sa iyang pagbago karon nga di siya gusto anang mga tinuntong nga buhat. Andam bukas ang gingharian sa Diyos ni Mayor Parohinog sa Osame City. Pero kani mga uban ini nga nasa simbahan, mga kasing-kasing wala sa Ginoo, imperno ka na. Kaya gahingon ang Ginoo, daghanon niya ang mga bot ikan sa sidlakan o sa kasadpan manglingkod kambong sa kananan uban ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob sa gingharian sa Diyos. Apan ang mga anak sa gingharian pag-abugon ngadtos sa walay katapusan kahit sa guwa. Minteryo ka na. Kung ang mga anak na Pilipino alang unta sa gingharian sa Diyos matuwa sa hubog-hubog, tuwa dahil dito sa mga siyabo. Kung saan mo nila pagpulo sa gingharian sa Diyos, natuwa sa siyabo. Kung makadungog ka mo, dunay taga-gingharian yung nagsiyabo, hindi na ako nakauban. Hindi ko gusto anang mga tao nga dunay siyabo besan pag akong anak sa material. Kaya ka nang gingharian sa Diyos. Nabot na. Pagkadugay ng nabot. Sa 1523, nabot na din sa Pilipinas. Ang gingharian sa Diyos. Mao nga gipamuban. Tungod sa mga pinili, ang gidaghanon atong adlaw gipamuban. Kay unsa may gidaghanon. Sa ako nang ipakita ninyo kanina, 70 katuig lamang ang gidaghanon sa tuig nga pagasilutan ang Babylonia apan gipakubsan sa 2 katuig. Sa 68 katuig lamang namatay dayon si Belshazzar og nipuli dayon si Dario og si Zero. Middle Persia na nipuli, wala na ang Babylonia. Karon kay gibalhin man sa Ginoo ang gingharian naman sa kanasod
nga nahimong Kristiyanos. Unsaon man ninyo pagbuhat, pagsulbar aron makatawag kamo nga gipakubsan gyapon sa Ginoo. Ako mong hatagan og solusyon. Paghari sa Medo Persia, sunod lang kadto sa 207 katuig. Dito man kita magsugod pag-isip kay dinihog man si Cyrus. Kristo man kadto. Di man Kristo si Nabucodonosor. O man to suguha. Isugo man lang to sa Ginoo pag bihag sa mga Hudiyo. Di man ang Jerusalem. Dito ka magsugod pag-isip anang paghari sa Medo Persia sulod sa 207 katuig. Nawala ang gingharian sa Persia sa Medo Persia ay nipuli ang Gresya niadtong tuig 331 BC. Yari ang Gresya sulod lamang sa 163 katuig ug natapos kadto niadtong tuig 168 kay nihari man dayon ang Roma, ang ikatulo nga gingharian. Na sugod na itong dinihog. Kay upat man kani kay si Nabucodonosor man una. Mao nga natapos kadto kanang gingharian sa Roma. Niadtong tuig na 476 AD. AD na. Mao na ang paghari niya to 644 katuig. Kung imong usahon kaning tulo gikan sa paghari sa Medo Persia na 207 plus 163 plus 644 ang answer ana 1014 katuig. Kung imong isipon ang 1014 gikan sa uno yan ang atong usa ka libo katuig karon mulapas kag 14 katuig. Inighuman aning usa ka libo katuig karon 14 katuig ang paglapas na musulod na kana didto sa ikatulo ka semana sa Dios. Kanya pamantay sa ikaduha ka semana. Kung musulod ka ng 14 katuig dito, wala lagi maluwas. Wala. Kay lahiro naman sa gubat ang mga tao. Sugaron man ang mga tao. Panahubog man ang mga tao. Musulod. Onya. Manara ng Diyos. Muari. Manang gipakubsan sa Diyos. Sa 1982. Gikan sa 1982, doon na kay 18 katuig. Ay ha, mahuman kanang 2000 ni Kristo. Kung imong kuwaon ang 14 katuig gikan sa 18 katuig, dili mo lapas. Ini kauman nasa usa ka libo katuig karon. Doon ay upat katuig na mabilin sa dili pagyod mahuman ang usa ka libo katuig. Sa ato pa may tabo kani unya sa 996 tungod kay adto man ta mag-iisip ani sa dua kalibo katuig ni Kristo. Imo dahil isipon ang 2,926. Doon ay upat katuig mabilin. Adto dito himuha ka ng Armageddon. Aron mapapas ang sala ni Cain siyang pagpatay ni Abel kay moto gera karon. Muna kahulugan ng gera karon.
katong gagira si Cain ug si Abel. Igsuon batok igsuon. Unang dunay gira pat katuig sa dili pamahuman ang usa ka libo ka tuig karon nga ika-17 na katuig kita. Dili pamahuman kani ka libo ka tuig. Dunay upat ka tuig nga mabilin nga adto mo ang gira sa Armageddon. Adto pero adto na sa Germany. Kung imong tan-awon ang istorya. Imong sumayan ka ng istorya. Kay ka ng Germany, maman ka na ang giingon, manabahin sa upat. Basaw na to sa Daniel. Daniel 11:3. Basahin ninyo, Daniel 11:3. Madunay usa ka makusganong hari. Atong basahon. Aron makainon ka mo madili ning ako tumukto mo. Daniel 11:3. Daniel 11:3 basa dia. 11:3 no? Oh. Og may usa ka makusganong hari nga mitindog nga magahari uban sa dakong gahom. Ha? Mabati ba? Okay. Sige. Usbon sa nako, mahal nga res, ha? Daniel 11:3. Mao kini. 11:3. Og may usa ka makusganong hari nga motindog nga magahari uban sa dakong gahom og magabuhat sumala sa iyang kabubuton. Kabubuton. Og sa diha? Og sa diha nga motindog na siya ang iyang gingharian mabungkag og pagabahinon paingon sa upat ka mga hulungawan sa hangin sa langit apan dili sa iyang kaliwatan ni sa iyang dominyo nga iyang gimanduan kay ang iyang gingharian pagalukahon bisan alang sa ubang gawas niini. Mo kana nga adunay makusganon hari nga mutindog mo kadto si Hitler. Unya, ang tingharian mabungkag. O pagabahinon, gitan sa upat sa mga hulungawan sa hangin sa langit. Upat ang mga bahin sa Germany, Russia, Amerika, Inglaterra o Fransya. Mga gabahin sa Germany. Siya nang napildi na si Hitler. Kay si Hitler mangbut pasabot na ito. Pasulod sa usa ka libo ka tuig, dunay Amerikano nga minyo sa German nga dalaga. Ang anak niya American-German. Dunay Russian nga minyo sa German nga dalaga, ang anak niya Russian-German. Dunay British nga maminyo sa German nga dalaga og ang iyang anak British-German. Og dunay French nga minyo sa German nga dalaga una ang ilang anak French-German. Sa ato pa igsuon silang tanan. Mga igsuon, batok igsuon. Pag-abot o niya sa tuig nga upat dalang tuig nga mabilin nining ko sa kalibo ka tuig karon. Mulihok ang Germany. Kay buot silang muhari sa kalibutan kay kuha dito si Satanas karon igapos. Mao nga paglihok sa Germany ana yang itid ng upat ka mga nasod. Apan magaunay sila magsuon. Magsuon na sila kay doon na may Amerikano nga maminyo sa German, Russian maminyo sa German, British maminyo sa German o French maminyo sa German. Magsuon sila dito ang Armageddon. Mukha ni Armageddon sa kalibutan. Yung mga pasagad-sagad o singgit Armageddon. Pasagad na mong singgit ang Armageddon mo kay pangihing. Muna'y meaning hana.
Unya, kanang ikatulong gubat sa kalibutan, pagyapon sa 11 sa Daniel sa 5. Okay. Na Amerikano ana kontra Iraq. Nakain mo na humana ng gubata karon 100 years war kani. 100 years war ang Iraq ug Amerikano. Maabot ang panahon ang tanang Muslim sa kalibutan mag-usa sa Iraq. Mapildiin ang Amerikano. Mapildi. Mabot kinang panahon na mapildi ang Amerikano sumala sa kasulatan. Kay mamali plano sa Ginoo kani kasulatan. Mamanggani ang plano sa Ginoo. Himuon ang Pilipinas nga Christian country. Nga ng 1521 kay ang plano sa Diyos 1523 man. Walang man mahibaw iyan ang mga tao sa kalibutan. Bisan pag mga pare, huwag mahibaluanin, wala. Bisan pag ka ng mga pastor, huwag mahibaluanin. Kaya kung nahibalo pa sila, ilag ka ng gisulti na, dugay na sila, pinanakadlibo katoy sila. Hindi sila makaistorya, kaya dili sila mo diligahan ani. Wala sila mapili sa Diyos nga tagaan o wisdom nga makahatag og kahulugan sa tanang sambingay sa kasulatan. Tanawon niyo sambingay sa kasulatan, giunsa sa Ginoo. Sa 7 ka presidente sa Pilipinas, 4 ang nangamatay na. 4. Ika ni Quezon, Ruas, Quirino, o si Magsaysay. 4 ang nangamatay. 3 ang nabilin sa panahon sa Kunkun. Nan kay si Marcos di man apil sa Kunkun kay wa man mapili pagkadelegado sa Kunkun kay presidente man siya sa Pilipinas. Mao nga si Garcia nahimong presidente sa Kunkun. Sa paghatag ni Garcia sa Oteking na tumba siya, namatay siya. Dugang anang 4 na nangamatay na. Kaya sa kasulatan gaingon, ang 7 ka mga ulo, 5 kanila ang napuka na. Di man mahimong ikalima, o di man mahimong 5 kung wala pa si Garcia mamatay. Unang nabilin, dayon ang 2. Si Macapagal lang o si Marcos. Nantay si Macapagal, presidente man sa Kunkun. Di bayran ni Marcos si Macapagal. Muna nakasulod din si Marcos pagka-Kunkun delegates. Kaya aron siya mo magbuot dito na sa sulod sa Kunkun. Siya din nagbuot. Ngayon gihimo dayon na Prime Minister si Berata. Apan si Berata ba? Figurehead lang si Berata. Nanan lang ang Berata mo ay Primero Ministro sa Pilipinas. Apan ang Primero Ministro si Marcos. Murang gigamahan. Kisa'y nagama sa larawan ni Marcos. Nagigupa ni Cory. Kisa'y nagama. Si Marcos ba? Dili. Si Macapagal ang nagagama atong larawan. Kay kun wala pa pasunod si Marcos dito sa Kunkun, dili man makagama siya larawan niya. Manang si Macapagal sumala pa sa kasulatan. Ayuan niya ng kasulatan. Kay naadiha ang plano sa Ginoo. Naadi niya sa Pilipinas. Kundi mo mutuo, wa man ko magdani kaninyo. Bahala man ka mo, di mo mutuo. Basta magsulti lang ko ninyo sa tinuod. Na kining akong gibuhat husay sa kalibutan. Husay. Muna nga na may nihatag na og ligon nga katarungan kanang sa Badista. Wa man tubaga sa Katoliko Romano. Sige singgit si Pastor Bendilio kaya sa radyo. Munang wala ko magpanuko
yatagan siya nako o sa kauras, 2 kauras na siyang husay sa kalibutan kay ang akong o sa kauras akong gihatag niya. Kay aron 2 kauras niyang husay. Wa man tubaga sa Katoliko Romano. Wa may counter affidavit. Kinanglan mo hatag og counter affidavit ang Katoliko Romano. Pero mahusay na ito ng kalibutan og kinsay tinuod. Unsay tinuod nga ipapahulay Sabado ba o Domingo ba? Ang akong pangutana sa tanan ng mga pare, unsang adlaw ang Biyernes Santo. Tugbagan ninyo ka na. Kung makatubag ka mo, na ang adlong Biyernes Santo, Sabado, ang Biyernes Santo, Sabado ka na, di Domingo man ang ugmaan ng Sabado. Man di magtubago ninyo kung saan adawan ng Biyernes Santo. Mula husay sa kalibutan, ako naghusay lang. Kahusay ko sa kalibutan. Munang 2 kami ang maghusay sa kalibutan karon. Galing kaya ang akong kaluha kay kanuha mamanyana. Karon sa kay siya man ang nakakuha sa espiritu ni Mungkado. Munang tuwa karon siya sa Malaitan. Sa balay gid ni Mungkado. Kay di naman siya mapuyo unta sa dapita. May nagdamgo dito nga isa katong tigulang dito sa balay ni Mungkado. Nilingkod niya sa alingkuranan nga nailamisa. Nisiga ang tigulang. Murag mahimo siyang silaw. Nisulti ang silaw. Manong gibiyaan man medyo nito. Kaning balay ni Mungkado. Manong gibiyaan man. Na siya, papauliyon siya dali. Munang pagkaibalo na ako, akong di ba pauli. Yung ko pauli dito, mubalik lang ka matag Merkulis. Aron mong tambong sa husay. Ay siya karon ang maghuhusay sa kalibutan. Dili kay Pilipinas ra. Maghuhusay sa kalibutan. Muna nga, wa may counter affidavit ang Katoliko Romano, kanunay lang singgit si Pastor Benilio sa adlaw nga ipapahulay kanang dili pagkaon sa karne, kaning baboy, sa isda nga walay himbis, walay counter affidavit, unang sayop dayon. Panarabang dunay kaso niya dili mo tambong sa husay, pildi. Mapildi ka na sila. Kung saan pagkadaog sa Katoliko Romano karon, hindi man sila mo hatag og katarungan nganong Domingo nga daw papahulay. Yun sa mga nila pag-eskwela. Kagingon man, sa diha, maniagi na ang adlaw nga ipapahulay. Masato pa, ni banag-banag na ang naunang adlaw sa simana. Si Maria Magdalena o uban sa mga Maria niadto sa lubong ni Jesus. Humana ang adlaw ng papahulay. Kay kung mutubag sila nga ang adlaw Biyernes Santo, Biyernes, correct na, correct. Ato na yung usayon. Yan ang alas 3 sa hapon sa adlaw Biyernes. Patay na si Jesus dito sa krus. Munang si Arimatea. Yadto ni Pilato kay iyang pangayoon ang lawas ni Jesus. Kay ilubong niya ng hapon sa Biyernes. Kay pagkaugma na dili siya makalubong. Kay adlaw nga ipapahulay ang pagkaugma ng Biyernes. Unang pangutana, unsa may ugma ng Biyernes nga Katoliko Romano? Unsa may ugma ng Biyernes? Domingo ba? Mga ang pangutana unsa mga adlaw ng Biyernes Santo? Ay mamanay niyong gituon. Biyernes Santo man. Unsa mga adlaw ng Biyernes Santo? Sabado ba na?
Karong pagkaugma na adal papahulay. Unsa man yung mga tao nila magkasabot. Atong sabton. Karong mahusay ni kalibutan. Daghan biya nga hulusayon. Daghan kayo. Dagang nanangkon karon nga sila kuno si Rizal. Na daghan. Unya, ang usaan na mangkon nga siya si Rizal, siya po si Mungkado. Kaya naibog man siya sa kwarta ni Mungkado nga $300 billion. Kung dili nila ang konon nga sila si Mungkado, ay wala sila kwarta. Kay si Mungkado naman ang nakakuha ng $300 billion. Manang ilang ang konon nga sila si Rizal, sila po si Mungkado. Naunsa man yung mga tawhana. Di, ang espiritu. Usara ang espiritu sa tao. Kanang espiritu sa Diyos, nga pitok ka buok, espiritu, usara ka na, manisulod tumagan. Wala na ang Diyos diya sa panganod. Wala na. Naon sa mo, nangod-langod anong panganod, luo mo ni Diyos ito. Dito manyadan ang Diyos. Kaya kanang pito ka espiritu sa Diyos. Ihatag mga Adan. Manang si Adan doon ay 5 senses. Doon ay dugo o doon ay utok. Doon ay pito ka espiritu sa Diyos. 5 senses, blood and brain. Muna espiritu sa Diyos. Buhay din si Adan kanayang dugo. Dugo kato sa Diyos. Nagyatang dito nga Adan noon. Buhay si Adan. Yuta raon ta siya. Ando na yung espiritu sa Diyos. Nga dugo mo nang nabuhay siya. Bright si Adan. Kaya doon na yung wisdom. So pa siya makasala. Porting brighta. Munang ginlanlan niya Adan ang tanang utang sa kalibutan. Kaya dito niya ang wisdom. Dito niya Adan ang 5 senses. Karon, kaya ang 5 senses, naman natong tanan, kamo apel man, hangtod ka ng bata, hangtod ka ng tigulang. Na may 5 senses. Una na may dugo, kamo ng kinabuhi. Na may utok, na makasabot. Sa ato pa, kadtong espiritu sa Diyos nga dito ni Adan, nasa tanang mga tao karon. Munang kanang mga tao, mga Diyos. Mga Diyos ka mo. Kamong tanang tao, babae, lalaki. Mga Diyos. O di mo to, kamong Diyos, bunyagan mo na ko karon. Nga satanas ka mo. Pwede mo muto nga kamong mga Diyos. Mga Diyos ang tanang tao. Kung gisabot paunta sa mga Hudiyo, pag-ingon ni Jesus, nga mga Diyos ka mo, nga mga tao raman sila, mga Hudiyo. O yun si Jesus kay tao man, Hudiyo po siya. Kung Diyos kadtong mga tao nga gihanlan ni Jesus, nga mga Diyos, si Jesus po nung tahinganlan po nila og Diyos. Kay Hudiyo po si Jesus, tao po siya. Di ba mo to? Ang mga Pilipino, mo to mo, gili. Nga mga Diyos ka mo, kay Satanas ka mong tanan. Ako mong hingalag Satanas karon gabi. Kung dili mo muto nga ka mga Diyos. Mga Diyos ang tanang tao. Kay ang Espiritu sa Diyos, dito ni Adan, ihatag ni Adan, nahimong Diyos si Adan. Nahimong Diyos. Kanang Diyos kay Alpha Omega man kana. Nanisulod ba nito Adan? Ano siya Dan Alpha? Kung Omega po siya Dan karon. Kay Diyos man to siya Dan. Kaya ang Espiritu sa Diyos nisulod ng Adan. Kaya hindi mo to ninyo. Kay Satanas mo ron. Dayon karon, adlawa. Di ba mga sapanas ka mo dayon? Hindi mo to nga Diyos si Adan. Wala na. Ay magkanang panawan ng blue. Kanang nga nasa kapunapunawan nga gasol na lang. Ay magkataw diya kawan ay Diyos niya. Tanan ninyo. Kamu mga Diyos.
Kay naa ninyo ang Espiritu sa Diyos. Na 5 senses, blood o brain. Tungod kay kanang brain, gikuha man dito sa utok ni Adan, di naman makamao si Adan, mao ang tanang mga tao karon sa bata pa mo eskwela. Kaya ron, mauli kanila kanang wisdom. Ani. Munang mag-eskwela kita, kay wala kay wisdom, aning Bible. Wala'y wisdom kanang mga tao. Wala na'y utok kanang mga tao ng Bible. Wa kasabot. Kanang 10 years transitional period. Plano sa Ginoo. Kay pagka 10 years, ana, 1945. Ang sunod, ana, 1946. Amoy pag-proclaim sa independence of the Philippines. Nag-iyon sa kasulatan, balaanan ninyo ang ika-50 katuig o imantala ninyong kagawasan. Nang kag-imantala man sa 1946, sa July 4, mga kung isubtract ninyo ngayon, ang 50 years ikan sa 1946, ang uno niya ng 50, mao, ang December 30, 1896, luthang ni Dr. Rizal kay siya may author anang independence of the Philippines. Correct? Kasi musupak kayo dyan. Walang kining akong dito do. Alang sa gingharian, kana makapuyo gid sa gingharian, magyan ako kaninyo. Dili ko magduha-duha. Nga dunay tao, usa ka tao nga nagpuyo sa dapitan, nga ang dugo niya katsila. Nga naman, kay pag-abot ni Dr. Rizal din sa dapitan, wala siya isipa na preso. Napigsalo dahil siya sa usa ka katsila din sa Pilipinas. Munang premyo ni Dr. Rizal, ang usa ka dapitanon nga katsila ang iyang dugo, mao kana dayon si Carnicero manibalik sa dapitan. Munay praktisi inana na to. Ilatay ko lang sa minutos. 8 malahari, 8 minutos pa. Ha? 8 minutos pa ang kulang. 8? Oo. Kaunsa? Kamera kayo. Dagan pa akong istorya kaninyo. Bayan sa tanang sambingay sa kalibutan. Magayon ako kaninyo mas sa tibok ng kalibutan. Ang ikalimang hari nga nasod sa kalibutan, mao ang Pilipinas. Mo kani ang giingon, na duro ka nasod sa sulod nimo. Ug ang duro ka katawhan pagabahinon sa sulod sa mong ginawaan. Ang usa ka katawhan labing malig-on kaysa sa katawhan. Ug ang magulang mag-aalagad sa manghod ato sa period. Adunay duro ka nasod. Dili sa kalibutan. Dili ka ng babae. Dunay duro ka nasod sa kalibutan. Duro ka katawhan. Na-discovery. Pangita ko na mo duro ka nasod na discovery sa Espanya. Kay kanang Espanya, mo kana ang nasod nga under sa Germany. Kay ang German man mo ikaupat ka mga tao-tao nga sungay. Dito man muturok dayon ang Spain nga mao ang nakadiscovery sa Amerika, Pilipinas o sa bulan. Tulog ka discovery ang nasa Bible. Munang ang duro ka nasod, kaya di manasod ang bulan karon, wala mayog dunay tulog ka nasod. Duro ka nasod sa sulod aning kalibutan. Unya ka ng duro ka nasod, na tinuod ka na. Ay buntis pa man si Rebecca.
Unang sadya nang natuman ang adlaw sa pag-anak, kanya karon dihay kaluha siyang taguangkan. Ang naunang midula, bulagaw, malibuon ang lawas ingon sa bisi nga gisapawan sa balhibo o gingan na lang yan ngalan si Siaw. Tanawan ninyo ang kalibutan. Tanawan ninyo karon. Ang unang niguwa, Amerika, bulagaw. Tanawan ninyo ang Amerikano, bulagaw, malibuon. Ay mo kay naisulat. Ang magulang modal alagad sa manghod mo nang pagrevolusyon sa Pilipinas batok sa Katsila ang Amerikano ni Anis Pilipinas. Pagbubat sa Pilipino kontra Hapon, Amerikano ni Anis Pilipinas kay ang magulang mag-aalagad sa manghod. Una ang naunang migula bulagaw. Ila tinuod. Unya, misunod ang igsoon ng lalaki na may kapot ang tikod. Ang iyang kamot sa tikod ni Siaw. Maong napag-discovery sa Pilipinas nga maong igsoon nga lalaki dito si Madilan muluwat sa katapusang tumoy sa South America kay isip manigula si Jacob manikapot ang kamot sa tikod ni Siaw mo nang dito si Madilan luwat sa katapusang tumoy sa South America isip nga kana tikod ni Siaw. Sabto ninyong kasulatan. Hindi mo kasabot na doon yung pagsulod sa langit na kanang bright naman. Maigsoon ngayon sa hapit na maupo sa mga gutong nagigahin ka na ako ng gabi na karon. Magayin ako kaninyo na mabalik ako sa barangtak na samtang si Haring Ginito di pa mabot. Barangtak na sa buong istasyon sa Dapitan City na Shrine City kay kanang gingaran sa Diyos ana man magsugod sa Shrine City. Magayon ako kaninyo, madalang salamat sa iyong pagpamati. Kini ang ubos yung igsoon, si Pilimon Orem Bonanza, na ang akong apelido, hugaw-hugawan. Gingan ang kong bagdok. Noon sa bagdukan mo na ako. Ibubuhay pa man na nagingalan akong bagdok. Salamat sa pamati. Ini ang inyong bagdok. Igsoon sa Dapitan. Magayon ako ng maing gabi kaninang tanan. Daghang salamat.